O magandang araw, magandang gabi, basta lahat na. Maganda, mayong adlaw sa tanan. Shout out muna tayo dito sa kay Sir Danny Suway, Ma'am Veronica Peralta, kay Ma'am Vanzi Alberio sa New York City, USA. At saka kay Ami Cabrera sa Saudi Arabia. Merlin Sagario, salamat po sa inyong suporta mga madam. At Arman Mundelo, marami po salamat sa inyo sir ha, sa inyong suporta. Ito yung nainis ako nanood tong ano to ha, yung sa Senate hearing dito sa Department of Finance na si Ricto kung saan humarap para sa kanilang budget hearing dito sa dito sa Senado. At kaharap niya to si Bongo na pakiusap ang ni Senator Bongo, pakiusap. Kaya lang sumagot itong si Ricto, itong sa DOF secretary na balagbag talaga eh. Ang tingin ko sa kay Ricto noon, time na yon, bastos. Senador, bastusin niya. Anak ng toko naman talaga to si Ricto. Ito pa na yung pahirap sa atin. Kung naalala niyo yung mga tax natin na tumaas ang mga tax na sa mga batas, yan ang author nito. At di pa sapat ang mga batas na na yan, di pa sapat na ng mga pagtaas ng VAT. Sa ngayon, administrasyon ni Bongbong Marcos, ito siya ang Department of Finance Secretary na grabing utang ng utang. Kada harap nito sa sa Senate hearing, tapos ang mga deficit natin ngayon, balak na utang, tapos yung mga budget natin ngayon na hindi sapat na ikulikta sa ating mga taxes, ang nito ay utang pa din. So, kaya tayo ngayon lubog na lubog sa utang. Ito yung pakiusap ni Senator Bongo dito. At iba yung sagot ni Recto na kung ako buti na lang hindi ako si Senator Bongo. Baka buhusan ko to ng tubig dun sa Senado. Bastos eh. Kulang sa Mindanao. Covered nga lahat ng taga Mindanao sa PhilHealth. Pero kung ilan lang ang hospital sa Mindanao, hindi mapapakinabangan ng Mindanao. Mas maraming hospital sa Luzon, mas maraming taga Luzon na miyembro ng PhilHealth ang makikinabang halimbawa sa PhilHealth dahil may hospital sa Luzon. So, I would strongly suggest for Congress to look at it from both sides. The number of hospitals and hospital beds we have, including the funding of PhilHealth pagdating sa kalusugan. So maraming salamat sa inyong katanungan, sir. I agree with you, no? In fact, nung chairperson po ako ng Committee on Health, with your support noon sa 18 Congress, na talagang pinaglaban natin yung mga additional hospital beds, renationalization, kung kakailanganin, dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital, kaya DOH po nagdadala, at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng Basta excess mandate po. na yon. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, di na rin tayo papayag dito sa Senado ng gano'n. Yan ang Di na rin pakiusap tayo ng Kongreso. papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Right. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Hindi po yun inutusan. It was nilagay lang po sa provision ng GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ilalagay na namin next time na wag ang health. Please.
Huwag ang health kasi marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital at walang pambayad po sa pagpapa-hospital. Yung iba po namamatay na lang po sa takot magpa-hospital. Salamat po. Diba pakisuyo ni Senator Bongo na pwede kung may excess, kung mayroon kayong kung anong pwedeng gawin para yung excess na pera doon idapat sa health, doon sa mga kalusugan, kasi nga sabi ni Senator Bongo, ang daming mga tao na ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital, hindi takot na na malaman o anong sakit, takot kung paano na babayaran kung kapag nagpa-hospital ka. Totoo nga naman kasi ultimo nga lang ultrasound, hindi na magpa-ultrasound kasi wala pang bayad eh. Tapos kapag mapag-usapan na natin to itong malasakit center ni Senator Bongo, ang namin natulungan ito. Kaya ito siya na krusada na talaga na tawag nito yung sa krusada niya sa kalusugan. Kaya lang yung ibang mga tao dito nakikinabang na. Pero ito si Recto balagbag sumagot, palibhasa kasi may pera eh. Kapag ito si Recto nagkasakit, di naman ito magpagamot sa Pilipinas eh. Although magpagamot to sa Pilipinas, pero saan sila pupuntang hospital? Papasok sa St. Luke's, papasok sa Medical City, papasok dyan sa mga private hospital na sobrang mahal na mayroon silang sapat na pangbayad. Pero kapag tayo, ang mga mahihirap nga naman, saan ang pangbayad natin dito kapag pumasok ka sa mga private? Public nga lang eh, magbabayad ka pa din. So ito yung gusto ni Senator Bongo. Kapag may excess kayong pera, sikapin na mapunta sa health kasi ang daming na disgrasya na hindi nagpa-hospital. Sabi nga, 'di ba? Namamatay na lang kasi hindi nagpa-hospital eh. Totoo 'yan. Kamag-anak natin, kunting sakit lang, hindi na magpa-check up kasi walang pangbayad sa check up. Ano bang niyan? Herbal muna. Kapag lumala na, tsaka papagdala sa doktor. Pagdala sa doktor na, lalang-lala na, di mangutang na pangbayad. Ayun na. Magkano na naman ang kaltas doon sa PhilHealth? Tapos yung pera ng PhilHealth, ito sila ni Bongbong Marcos ang niyan eh. Iyan sang promotor, silang dalawa. Ipinabalik ngayon, itong PhilHealth na, ang pera ng PhilHealth na 60 billion, wala pang kasiguraduhan yan, lutang pa. Saan pa kukunin ng pera na yan? Ang niyan, di isama ngayon yan sa NEP. At papasukan ngayon yan, yung 60 billion na yan na ibabalik dapat sa PhilHealth. Parang lang naikwento ko rin to parang nangutang ka tapos pangbayad mo, uutangin pa din. So, nagro-roll out ka lang sa utang, puro utang. Kaya ang utang natin ito, walang katapusan kasi bayaran mo utang, pero yung kinuha mo, inutang pa din. So, ganun lang yun. Tapos, yung kinuhaan mo nun, na inutang mo, kuha ka na naman sa kabila, uutangin mo naman, doon mo ibayad. So, niro-roll out mo lang. Ganun pero lubog ka sa utang sa katagalan. Kasi uutangan mo nun, may mga interest. So, ito nangyari ngayon sa Pilipinas. Lubog na lubog tayo sa utang, tapos itong PhilHealth, excess pera daw yun, pero hindi daw yun excess. Paano excess? Tapos ang sabi ni Recto, sa Luzon, ang daming hospital. Kaya ang mga tao, karamihan sa Luzon, nakikinabang dito sa PhilHealth. Pero parting Mindanao, hindi nakikinabang kasi bukod sa hindi nagpapa-hospital, kunti lang din ang hospital. Kaya hindi nagagamit masyado ang PhilHealth. Miyembro lahat daw ang mga tao sa Mindanao ng PhilHealth, pero hindi nila makuha yung benepisyo kasi wala namang hospital, wala naman silang mapuntahang hospital. Kaya yan ang gusto ni Bongo, na kung mayroon tayong excess, pakiusap lang. Pero ang sagot huwag nyo kaming utusan. Sagot ba yun ng sekretary ka? Tapos ang kaharap mo, senador. Binoto yan ikaw, samantalang ikaw appointed ka lang. Sinong mas powerful sa inyo? Tapos, ang kahirapan ng mga tao ngayon sa pagpa-hospital, naintindihan ba ni Recto? Hindi yan naintindihan.
Kaya may pera yan sila eh. Pagka kunting ano lang yan eh, private hospital pupunta. O doon pa yan sa ibang bansa mga ano. Karamihan naman ganyan eh. Doon magpa-check up sa ibang bansa kasi magandang doktor doon. Ayaw magpa-check up sa Pilipinas kasi walang doktor na ano magaling. Doon sila sa ibang bansa kasi may pera. Pero pag nga mahihirap, nako, agwanta. Haplas-haplas lang. Tapos sagutin ba naman tong senador na to? May malasakit na nga eh. Ilan ang malasakit na sa hospital na ano, na kinabang nito sa project ni Senator Bongo. Ang dami na. Dapat nga lahat ng mga Pilipino na mga mahihirap maka-avail dito. Kaya lang paano maka-avail? Napakiusap nga lang na i-priority itong mga sa health. Hindi niya kayang gawin. Huwag niyo kaming utusan. Sagot ba 'yun? Dapat sumagot na lang siya noon na sikapin natin, magtulungan tayo dito. Pakisuyo pa nga eh, magtulungan tayo. Secretary Recto, kasi para to sa mga mahihirap. Hindi naman sinabi ni Senator Bongo na gawin mo yan para maibalik sa mga tao yan. Walang sinabi ganun. Pakiusap ang sinabi niya. Kung po pwede. Kaya lang sagutin ka ba naman huwag mo kaming utusan. Tapos yung katabi niya, natawa pa yung babaeng sekretary ba niya? Anak ng palaka to si Recto eh. Pahirap ka na nga sa bansa, lalo kayo ni Bongbong Marcos, tapos sumagot ka pa. Wala ka talaga sa sa mga mahihirap pala. Yan sa Batangas, kapag tumakbo ka dyan, kung anong takbuhan mo dyan, saan ka pupunta? Sa mga mahihirap. Kaya na nauuto-uto nyo. Pero para sa mga mahirap, kapakanan ng mga mahirap, hindi nyo inintindi. Ito, sarap to si Recto barangin eh. Mayroon akong karayom to, barangin ko to para Hindi nga, kasi sagwa pakinggan eh. Government official ka, nasa Department of Finance ka, pinakaiusapan ka ng isang senador na i-priority ang mga mahihirap. Sus, sagutin ng ganun. Ang sarap nito eh. Buti na lang kalmado nito senador na to. Hindi na pinatulan. Kung sa iba, kung napunta sa ibang mga senador na mainit ang ulo o kaya pabalang din magsalita, nasagot na to siya na hindi rin maganda. Kaya lang hinayaan na lang ng Senator Bongo. Wala na, baliwala na lang. Si Senator Bongo pa nga nagpasalamat eh. Pero ito tuso. Ito yung mga klase, sabihin ko yung mga tuso to. Mga mga walang hiya. Ang kapal ng pagmumukha nito mga klaseng official na to. Sila nagpapahirap ngayon itong si Recto na to. Kasi nauto-uto niya to si Bongbong Marcos. Kasi walang alam eh. Ito gagawin natin, Mr. President. Ito, uutang tayo para pangdagdag dito sa mga unprogram natin ngayon. Yung sa PhilHealth, Tapera, para sa unprogram yun. Napunta doon sa unprogram. Ipinabalik ng Supreme Court. Itong 60 billion ngayon, hindi pa pala ito na ibalik na totally, na ibabalik dapat sa PhilHealth. Ay ibig sabihin nito, itong pera na to ngayon, lutang na lutang pa to kung saan pa nila kukunin. Kaya nga ayaw ni Senator Bongo ang unprogram kasi walang kasiguraduhan kung saan gagamitan ng pera na to. Kasi sabog-sabog to eh. Mamaisipan na lang, ito gamitin natin to dito sa unprogram. Ito yung pera na to, dito natin gagawin. Tama yun. So, kaya lang, itong si Recto, gusto niyang i-maniobra pa din itong pera sa PhilHealth ulit. Kasi palagay ko, itong pera na to, wala nga to eh. Hindi nila alam kung saan nila kukunin ang pangbayad. Kasi utang na naman. Nakaumang tayo sa utang Nabalitaan niyo yun, may uutangin na naman tayo pangdagdag dito sa sa 6 trillion mahigit na budget natin itong 2026. Ay, Diyos por santo naman talaga tong gobyerno natin ngayon. Lubog na nga tayo sa utang. Patay tayo dyan.